everyone! Before I start the video, please subscribe and click notification below para sa susunod na mga video natin. Hello guys! This is Cat Lover again. Good evening, good evening, good evening! Ayan, welcome back to my channel. And for today video, tonight I mean, guys, ayan, nagpunta na naman kami ng market. Actually, lakad time na naman. So, ayun guys, ganyan talaga ang buhay ng isang OFW. Hindi talaga madali kasi alam nyo, anytime pwedeng tawagin, papabili, or mapapasama yung alaga ko sa akin. So, ayun guys, pero ini-enjoy lang every moment, ini-enjoy lang every time talaga na magkasama kami kasi sobrang napaka-sweet niyang bata. So, ayun guys, punta kami ng market at as you can see, yan, maliwalas ang daan since wala naman masyadong daan dito sa street namin papuntang market. And then, ayun, mainit pa rin. Iwan ko nga ba kung bakit wala pa rin until now yung winter. Yung ibang part ng medyo malamig-lamig na eh. Kagaya sa Saudi, malamig-lamig na. Pero dito sa Kuwait, wala pa rin talaga. Sobrang init pa rin talaga. Yun guys, so kinakaya lang. Pero konting tiis lang, ganun talaga pag isang OFW guys, sobrang hirap. At lahat talaga, alam mo, kakayanin mo kasi mag-isa ka lang sa buhay mo dito. Kumbaga, pilit mong i-survive ang lahat-lahat kahit nahihirapan ka na. So, ayun lang, carry lang tayo. So, ayun, papunta kami ng market at dahil naghahanap siya ng pink hoodie daw para sa school nila. Yan, ganyan ang buhay OFW. Ganito yung nangyayari sa akin araw-araw dito. Minsan bigla ang tawag, punta ng ganyan, pabili ka ng ganyan. So, hindi talaga natin maiiwasan, lalong-lalo na pag nasa bahay ka nagtatrabaho. Hindi ka pwedeng magreklamo kahit masama na yung pakiramdam mo, go pa rin. Yan, sundin pa rin dapat kasi trabaho, hindi ba? Hindi tayo pwedeng magreklamo kahit nahihirapan tayo, kahit masama yung pakiramdam natin, dapat ingatan talaga natin yung sarili natin. Alagaan talaga natin yung sarili natin. Hindi pwede na sabihin natin sa amo natin, ay hindi pwede kasi masama yung pakiramdam ko. Hindi pwede kasi masakit yung ulo ko, masakit yung katawan ko. Hindi pwede yan dito. So, ayun guys, sobrang nakaka-amaze lang talaga yung mga amo namin. Sobrang bait as in. So, yun nga, at saka yung alaga ko din, sobrang sweet din sa amin, at sobrang napakabait din. So, basta, ini-enjoy ko lang yung every moment ko talaga dito. Ayan, ayan, at sobrang lalakihan mga bahay. Nakita nyo guys, sobrang nalalakihan. So, minsan napapaisip ako na, ilan ba pamilya nakatira dyan sa loob? Kasi sobrang laki talaga. Alam mo, tapos maraming pamilya din naman silang nakatira, pero sa sobrang laki talaga ng space sa loob pag pinasok mo, especially dito sa amin. Kahit isang pamilya lang nga eh, sobrang laki hanggang sa 4 na palapag yung bahay. Pero ang kinaganda lang kasi dito, mabait sila at hindi maano sa pagkain, yung tamang buwan na nagbibigay, yun, may mga pabigay din pag umuwi ka ng Pinas, syempre, nandun na yun. So, sobrang thankful and blessed talaga kami lahat dito. So, yun nga, guys. Habang naglalakad-lakad, ayan, nagkukwentuhan kami at nagtatawanan kami. Nagtutuksuhan kami at syempre niloloko namin yung alaga ko na uuwi na nga kami ni Inday at siguro mag-for good na din. In God's grace, in God's will. So, ayun nga, sa sobrang hirap na pinagdaanan for almost 14 years sa OFW na malayo sa pamilya. Yan, nakayanan lahat-lahat ng hirap. Lahat-lahat ng pagod, worth it naman. Kasi syempre, miski pa paano nakatulong sa pamilya. Yun lang guys. At miski pa paano may naipundar sa sarili. Alam nyo, yung kahit hindi naman siya yung tipong as in na talagang lahat ng ipon mo nandun. Pero at least diba, kahit miski pa paano may achievement ka doon sa mga gusto mo para sa sarili mo, yung maipon ka na, makita mo lahat ng pinaghirapan mo. Ayan. O, di ba? Parang ang drama na ng buhay natin dito. Sobrang kadramahan na talaga. So, medyo malayo-layo talaga yung lalakarin namin. Pero, masarap maglakad paggabi kasi, syempre, exercise na din yon, papawis.
At nai-enjoy naman namin yung paglalakad namin. So, ayan guys, ang ganda ng daan, di ba? Basurahan to the max. Ang ganda ng daan, basurahan to the max. So, ayun guys, medyo talaga ano. So, nagtawid ako sa kabilang daan kasi medyo marami kasing nakatambay doon sa kabila, doon sa shop na yun, sa car shop na yun. So, medyo marami nakatambay doon. So, umiwas kami ni Inday kasi mahirap na din, di ba? Tsaka yung minsan yung mga sasakyan din at uunahan, yun ang mahirap dito kasi alam mo parang may-ari sila ng daan. Ako, pag tumakbo, parang ewan ko na lang. So, nakakatakot. At saka yung kinaganda dito kasi nasa 6 lane ang bawat isa ng daanan. So, dun yun sa sa highway talaga. Pero dito sa street namin, lang, tamang-tama lang, 2 lane lang siya. Pero at least meron siyang espasyo sa gitna na pwede diyan ka talaga dumaan. Kasi makitid na yun sa kabilang daan. So, ayun, medyo malayo-layo yung supermarket sa amin. Pero maganda din kasi marami silang tindang pagkain Pinoy doon. So, makakabili kami kung anong gusto namin kainin. At ang plan lang talaga is bumili ng hoodie yung alaga ko dahil kailangan niya bukas sa school niya. So, thankfully, nakahanap kami sa gusto niyang kulay at sa gusto niyang style. Dahil alam mo naman, ayaw niya magsuot daw ng ayaw magsuot ng tawag dito, ng hindi kagandahan. Sabi niya kasi daw, hindi bagod na, yung dumagay sa kanya. So, yun niya. So, naghanap kami doon sa isang store. At yan, nakahanap kami ng gusto niya. Unang-una, ayaw pa niya. So, sabi ko sa kanya, isukat mo. Isukat mo para para mas maganda, 'di ba? Para makita natin yung kagandahan ng binili mo, kung bagay talaga sa iyo. So ayun nga nagustuhan niya. So ayun guys, sa banda na yan sobrang lawak na yan diyan. At yan yung pang-apat na 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 pamilihan, kaso lang wala na, hindi na siya nagtinuloy dyan. So, nandun lahat sa pinaka-main talaga. At saka itong lugar na to, itong street na to, yung pinagtatrabahoan namin, parang sa Manila, yung parang sa Forbes Park, yung yan, yung parang pang talaga, as in, meron talagang alta sa buhay yung mga nakatira dito. So, yun, pag sinabi nila, oy, nakatira ka sa oo, sabihin nila, oh, di ba ganyan, ganyan, oh, di ba? Parang ganon. Pero, sa totoo lang, true naman yung sinabi nila. Kasi, based naman doon sa nakikita ko sa mga kapitbahay namin dito. As in, hindi mo talaga maano talaga yung mga bahay, ang lalaki, sobra, ilang sasakyan yung nakapark sa labas. Yun, as in, garbong-garbo talaga. So, ma-amaze ka na lang. Pero sa akin, para sa akin, okay lang yung kahit lang dyan yung tirahan mo, importante walang tulo pag umuulan, nakakain at lumisis ang araw. Okay na yun. 'Di ba? At least wala nagkakasakit, masayang sama-sama, nagkakaintindihan. So, yun na naman yung importante doon, 'di ba guys? So, ayan, medyo malayo-layo pa talaga yung lalakarin at medyo malayo-layo yung kwentuhan natin. Yan, naaasar na sa akin dyan si Inday kasi inaasar ko siya talaga. Pati yung alaga ko. Mahilig ako pero masarap naman kasi maglakad-lakad habang naglalakad, kwentuhan, 'di ba, tawanan. 'Yun ang maganda do'n para hindi mo ramdaman yung pagod, 'di ba? Tsaka mo na lang mapapansin, "Uy, nandito na pala tayo sa pupuntahan natin, nakarating na tayo." 'Di ba? Yung parang gano'n lang, instant. So, 'yun lang, sobrang saya at happy talaga kasi pa-winter na naman kahit na malayo pa yung tiglamig for sure. Malayo-layo pa. So, okay lang yun. At least may inaasahan darating na winter. Ano yun guys parang nakakatawa talaga kasi alam mo, sa ibang lugar ang lamig na pero dito iwan ko nga ba. Tanghaling tapat, ang init-init pa din. Pero every morning pag naghatid ako sa alaga ko, medyo malamig na din yung dampi ng hangin. So, okay na rin para sa akin. Pero pag tanghali lang talaga as in, grabe hindi ko talaga halos makita yung daan kasi kahit dampi ng hangin, ang init sa mukha, ang init sa balat. Kulang na lang mag-jacket ako kaso lang pagtinginan ka naman nila kasi syempre tanghaling tapat, 'di ba? So, minsan nga nagdala ako ng payong, guys. Alam niyo ba, nagdala ako ng payong.
nakatingin lahat sa akin kasi ako lang may dala ng payong. So, hindi na ako nagdala ulit kasi nahihiya ako kasi titingnan na naman nila ako, bakit itong babaeng 'to may dalang payong, 'di ba? So, okey lang din. So, kasi nakasanayan na natin tayong mga Pilipino kasi kapag mainit may dalang payong, 'di ba? So, siguro sa kanila hindi talaga kasi bihira ko lang talaga nakikitang may dalang payong dito. At kahit nung isang ano pa, nung nandito pa nag-aaral yung alaga ko sa harap ng bahay namin dito lang sa tawid daan. So, bihira lang talaga. Bihira lang nagdadala sila ng payong kahit anong init. Kasi normal na lang sa kanila talaga yung ano, yung payong. I mean yung init, normal na lang talaga sa kanila. So, parang hindi nila ano yun, naaalintala yung init. So, yun. Kasi sa atin, nasanay tayo na mainit, na malamig, tamang-tama na yung kainitan. So, kahit nga nasa mababang ano lang, init na tayo. Pero alam nyo guys, ang init dito, hindi siya masyadong hindi siya nakakapag-dark ng balat. Alam nyo guys. So, yun lang guys. Thank you so much for joining. Ayan na, dumating na kami sa supermarket. Malapit lang talaga sa amin dito. Thank you so much for joining, guys. And good evening, everyone. Bye-bye.